Ang Shadow Clone Jutsu na trademark move ni Naruto ay kailangan bawasan ng lakas dahil sa sobrang OP nito, kahit na ito ang kanyang pinakapaborito. Nung una itong ipinakilala, sobrang lakas ito kaya kailangan agad itong baguhin pagkatapos ng debut. Nagpakita si Naruto ng iba pang malalakas na jutsu tulad ng Rasengan, pero ang unang jutsu niya, ang Shadow Clone Jutsu, ang nananatiling pinakapaborito niya. Ang Kage Bunshin o Shadow Clone Jutsu ay lumilikha ng mga clone ng user sa pamamagitan ng pantay na paghahati ng kanilang chakra sa lahat ng mga clone. Ito ay napatunayang ideal na teknik para sa isang katulad ni Naruto na may malaking reserba ng chakra. Habang karaniwan lang sa shinobi na lumikha at gumamit ng isang shadow clone sa isang pagkakataon, si Naruto ay kayang lumikha ng sobrang daming clone. Ginagamit niyang mga clone na ito sa iba't ibang innovative strategy at technique. Ang downside ng jutsu na ito ay nawawala ang mga clone pagkatapos tamaan, pero hindi ito ganito dati. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo muna yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa chapter 6 ng Naruto, nakita natin si Naruto na nag-train kasama ang kanyang sariling mga shadow clones. Ang kakaiba dito, nagsasapakan ng mga clones pero hindi sila nawawala na iba sa mga rules na itinakda para sa teknik na ito. Sa unang lesson ni Kakashi sa Team 7, sinubukan ni Naruto na kunin ang isa sa dalawang bells mula sa kanyang teacher. Hindi successful ang unang pagsubok niya, pero may grupo ng shadow clones si Naruto na nakapagpagulat kay Kakashi at napahiga siya. Napilitan tuloy si Kakashi na gumamit ng ninjutsu para iwasan ang suntok ni Naruto. Pero imbes na matamaan ang kanyang teacher, nagulat si Naruto na isa sa kanyang sariling clone ang natamaan niya. Pero hindi nawala ang clone na ito pagkatapos matamaan, salungat sa mga rules na itinakda para sa teknik na ito. Lalong naging malinaw ang anomalyang to nung nag-away-away lahat ng mga clone ni Naruto dahil sa hinala nila na isa sa kanila ay si Kakashi na nagpapanggap na gumamit naman ng transformation jutsu. Habang tumatagal ang series, napagtanto ni Naruto ang malaking potensyal ng Shadow Clone Jutsu, lalo na para sa training purposes. Itinuro ni Kakashi kay Naruto na anumang kaalaman na natutunan ng Shadow Clone ay ibinabalik sa user pagkatapos nitong mawala. Dahil dito, mas mabilis at epektibo ang pagkatuto at pag-enhance ni Naruto ng kanyang mga kakayahan kumpara sa iba. Kahit bago pa malaman ito ni Naruto, malaki na ang naitulong ng mga Shadow Clones para malampasan niya ang kanyang mga kalaban sa labanan. Kahit pa may vulnerability sila na isang tama lang, kung wala itong limitasyon, madali lang sanang nalampasan ni Naruto ang kahit sinong kalaban dahil sa dami ng kanyang mga clone at dahil halos walang hanggan ang reserba niyang chakra. Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.